Na-miss nyo ba yung malamig na simoy ng hangin? Okay, sabi ng Pag-asa, ayaw tumigil lang. Never surrender. Magkakaroon daw ng amihan surge ngayong linggo. Ano nga ba yung amihan surge? At ito na ba yung pinakalas o may aasahan pa tayo? Okay, tanungin na natin ngayon si Mobile Journal, Francis Orso. Francis, ilang araw ba natin mai-enjoy ang aming mga jacket? Lord Denise, sabi nga ng Pag-asa, inaasahan natin bukas ng gabi ay muling manunumbalik itong amihan o yung northeast monsoon na maaaring magpababa ng temperatura sa ating panahon. Pero bukas ng gabi ay sabi ng Pag-asa, mararanasan lamang ito sa extreme northern Luzon. Pero habang tumatagal hanggang Thursday ay posibleng lumakas ito at umabot sa may southern Luzon area hanggang dito sa Metro Manila. Pero sabi ng Pag-asa, yung lamig na posibleng maramdaman natin ay hindi na katulad ng dati kung ikukumpara noong Enero hanggang Pebrero. Dahil ngayon nga ay hindi na rin talaga ganun kalamig yung dadalhing hangin nitong amihan. Francis, ito bang amihan surge, yung malamig na mga hangin, ito ba'y huling hirit na bago mag-El Nino? O meron pa tayong pwedeng asahan? Yes, Denise, sabi ng Pag-asa nung nakausap natin sila kanina ay posible ngang ito na yung pinakahuling ihip ng hanging amihan ngayong Marso dahil nga inaasahan na natin sa mga susunod na araw at linggo yung opisyal na pagsisimula ng tag-init o yung onset ng warm dry season. Kaya doon sa ating mga kababayan, sa mga karanas ng mababang temperatura, ay sulit-sulitin na yan. O yan, mag-fur coat na kayo bukas. Okay, Francis, ano tawag dito? Anong paliwanag na medyo at least kahit papano, no, yung init ay nafi-filter past few days medyo cloudy? Yes. Lord, kasi itong nararanasan nating init ng panahon ay pinakadominanteng nakaka-apekto dito, yung easterlies. Yung easterlies nga, ito yung weather system na nagmumula sa Karagatang Pasipiko na may dalang mainit at maalinsakang hangin. So, bakit naman tayo nagkakaroon ng mga maulap na kalangitan nitong mga nakaraang araw? Dahil yan din kasi sa easterlies. Kasi itong easterlies, hindi lang siya mainit na hangin. Kapag namumuo or maraming moisture sa ating hangin ay umaakyat ito sa ating kalangitan or nag-evaporate at ito naman yung nagiging dahilan ng pamumuo ng mga ulap. And kapag dumami naman itong moisture sa kaulapan na nakikita natin or minsan sa oras ng tanghali o hapon, umuulan din sa ibang bahagi ng bansa. Kaya hindi lang din talaga mainit na panahon yung posible nating maranasan. Kapag may mainit na panahon or yung easterlies, dahil posible ngang maging maulap yung kalangitan and at the same time, posibleng bumagsak ang mahinang pag-ulan. Alright. May tanong ka pa ba, Denise? Francis, gaano katagal ulit yung inaasahan nating surge na to? Just to clarify again. Dinis itong surge ng amihan na inaasahan natin by Thursday na magtatagal. Pero after that, sabi ng Pag-asa, unti-unti na ulit hihina ang amihan. And posible nga, ito na yung pinakahuling amihan na mararanasan natin ngayong Marso. Oy, Francis, bago ka namin pakawalan, hindi ka nagkikwento. May bagong show pala ang mga Mobile Journal tulad mo. Yes, Lord. Denise, ito nga mamayang alas 5 ng hapon sa 1PH, mapapanood po natin itong bagong programa ng 1PH ang mukha ng balita. Kasama po si Sir Jay Taruk at ang ating mga mobile journalist. Kabilang na po ako dyan. At mapapanood natin yung mga istoryang aming kino-cover at papaano ba namin ito binubuo. Papaano ba bumubuo ng kwento, nakikipagkausap ang mga mojo sa kanilang mga case studies at yung kumbaga ano ba yung mukha talaga ng balita sa likod ng mga istoryang ibinabalita namin. Parang Kaya BTS. abangan yan mamayang alas 5. BTS ng mga reports, parang ganun ba, Francis? Yes, Lord. Yun yung mga makikita natin paano ba tayo bumubuo ng balita. Oo. Tapos, teka muna, nasa studio ba kayo or remote ba ang presence ninyo? Lord, para dun sa mga mojos na halimbawa ay magkikwento ng kanilang pagbuo ng balita ay sa studio sila makakausap ni Jay Taruk at doon natin kumbaga mas ma-share kung paano ba natin nabuo ang ating kwento, paano ba natin nahanap yung mga nakausap natin at ano ba yung kwento sa likod ng mga nakausap nating mga subjects or case studies. O kasi mahirap pag wala sa field, ano? Sino interviewin nila? Oh. Uy, pero nakakabilib yan. Ako excited ako mapanood yung bagong show nyo, Francis. Kasi before, lagi ko silang nakikita, halo-halo, Lord. Nagpo-pause from editing to interviews to going live. Ibang klase. Si Mary mo, nagagawa pang Makipag-date.
Ayun ang abangan natin kung paano nangyari yon at ano na nang nangyayari, di ba? Swipe right. Alright, maraming salamat sa iyo, Congrats. mobile journalist Francis Orso. Congratulations sa iyo at sa ating mga Mojos.